tungkol sa madilim. Wait lang, saan ba yan? Grabe naman mga kakabsat. Ang dami ko nang sinabi. Uulitin ko na naman dahil nakalimutan ko na naman i-on yung aking mic mga kabsat. Anyway mga kabsat, ito na po no. Grabe, tinanong ulit siya no. So ang nangyari nga, ang campaign ads sila itim dahil ito ay pagluluksa at dahil sa pangyayari dito sa administrasyon. Ha? Kaninong administrasyon nga yun? Attorney Claire, pakiklaro nga itong tinatanong nila sa'yo. Okay, pasok Attorney Claire. Pasok! Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Itim. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon. Agoy! Na sobrang itim. Ako! Sobrang itim! Grabe naman yun, Ator. Sobrang itim talaga, Attorney Claire. Bakit naman? Ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Kumbaga, liwanag sa dilim. Liwanag sa itim. Sayang, hindi si Eden na naman ang tanong to. Pag si Eden ang tanong nito, sigurado, double kill, triple kill. Punta kamote. Sige, tuloy, Attorney Claire. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Yun! Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence. Sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. Wow. You are citing data from? Okay, this is from by author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay, meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa karaang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng philstar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan. Iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. Alright! Naka po! May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister.
Patungkol po diyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the president? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid. No, yeah, this particular ad, for example, which is Of course, the latest. hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So noon pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Quick Alright. follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, meron Itim pa din. merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions? Kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Yun! Konting kulan na lang, medyo maputi na. Yun eh! Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang pang kasalukuyang administrasyon. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. Nako po, Attorney Claire, sobrang itim talaga. Oh my goodness, sobrang itim nga ba? Nako po, ang sakit na naman sa mga garapata to, no? Nako po, iyak to the max level kayo, sigurado. May nakita kong ads dito, guys. Hindi ads, gawa-gawang ads lang to, no? Pero ito talaga, maitim talaga to, wala tayong magagawa, 'di ba? Itim ang dugo ng pusit, sabi dito. Putra guys. Sino gumawa dito? Banat Boy! Sinong salarin nito? Grabe naman kayo. Ayan oh. Sino gumawa nito? Pinost ng for the first couple. Itim ang dugo ng pusit. Pusit flavored potato crisps. Macrips putra guys. Uy, magandang gawin ko yata ang thumbnail to putra guys. Bagay na bagay ang kanilang itim na advertisement, mga kabsat, kasi maitim daw ang budhi nila. Sa bagay, yung pusit, di ba, mga kabsat, maitim talaga ang kanon. Ang ipinupusit-pusit-sit niya, di ba? Ipinupusit-pusit-sit niya sa kung sino man yung pinupusit-sit niya, di ba? Kung sino yung gusto niyang dumihan, tama ba, May? Di ba? VMP, Rosie Matsu, may galap shoutout ulit. Grabe naman, nagkamali ako ng pintot sa'yo kanina. Puro buti lang naibalik kita kaagad. Maxi, shoutout. At saka sa lahat ng mga nandito, no, Ma'am Rebecca Lagmayan. Maraming salamat sa mga nag-like. 47 likers na po tayo as of now. At siyempre, meron tayong tanong dyan sa mga hindi pa po sumasagot sa tanong ni Maestro. Iboboto mo ba si Aimee at si Camille Mabsa? Oo naman. Bobo kasi kami, 15%. Hindi na, tama na ang pambubudol. So, 85%. Yan po, Mabsa, to ang ating survey as of now. Sa hindi pa nag-vote dyan, vote na lang kayo, Mabsa. No? Baka naman. At siyempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe. So, yan nga, Mabsa. No? Naku po, kanina gumawa to, first couple daw, no? Pati budhi maitim.